Viewers Opinion, palitan ng trades ng TNT Tropang 5G at Barangay Ginebra San Miguel. Merong arigluhang mangyayari na dapat nating abangan. Yan ang mga pag-uusapan natin ngayon, kaya huwag kalimutan na mag-comment at mag-suggest din para malaman ang opinion mo. Tinatarget ng TNT Tropang 5G ang PBA playing rights ni Jamie Malonzo na pinakawalan na ng Kyoto Hanaris sa Japan B-League Division 1. Ito ay matapos ng ilang buwan lamang na kanyang pananatili sa nasabing kupunan at 5 games lamang na isa lang itong si Jamie Malonzo, at masasabing isang forgettable experience nga umano ang nangyari dito kay Jamie Malonzo sa Kyoto Hanaris. At nang pumutok nga ang balita na itong si Jamie Malonzo ay nirelease na o nilagay na sa free agent list ng Kyoto Hanaris sa mga Asian Quota Imports, ay sinasabing meron naman isang koponan na gustong kuhanin ang kanyang PBA playing rights, at yun ay walang iba kundi ang TNT Tropang 5G. Pero ang nakakapagtaka ay meron niyang 3-year ban itong si Jamie Malonzo, dahil isa ito sa mga naunang pinatawan ng nasabing bagong ruling ng PBA tungkol sa mga players na hindi pipirma sa mga UPC o Uniform Players Contract na inalok sa kanila ng kanilang mother team, at sa halip ay mag-explore sa ibang liga o pipirma at maglalaro sa ibang liga dito man sa Pilipinas o kahit saan parte ng mundo. Kaya ang ginawa nga ni Jamie Malonzo na pagtanggi noon na alok na bagong kontrata sa kanya ng Barangay Ginebra San Miguel ay kanya nga tinanggihan, at sa halip ay pinirmahan yung inaalok naman sa kanya mula sa Japan B-League Division 1 team na Kyoto Hanaris, na siya namang nag-terminate ng kanyang kontratang pinirmahan. At ang sinasabing arigluhan na mangyayari ay kapag ka nga daw pumayag ang Barangay Ginebra San Miguel na i-trade ang PBA playing rights nitong si Jamie Malonzo sa kanilang kupunan na TNT Tropang 5G, ay paglalaroin daw muna ito sa Southeast Asian Games kay Coach Norman Black para sa Gilas, Pilipinas, at next year nga sa January ay doon naman mangyayari yung arigluhan dito sa PBA playing rights nitong si Jamie Malonzo. Dahil ibig sabihin nga, kapag pumayag ang Barangay Ginebra San Miguel at nasa TNT Tropang 5G na ang PBA playing rights nitong si Jamie Malonzo, ay gagawa umano ng paraan ni PBA Chairman Ricky Vargas na paiksiin yung 3-year ban na ipinataw dito kay Jamie Malonzo. Kung po pwede nga daw o kakayanin ay i-totally lift na yung ban na yon dito sa dating player mula sa Barangay Ginebra San Miguel, para pagdating umano ng February ay agad itong mapakinabangan ng TNT Tropang 5G sa second conference na sinasabing Commissioner's Cup, kung saan mangangailangan ng added ceiling ang TNT Tropang 5G dahil ang kanilang resident import na si Ronday Hollis Jefferson ang kanilang pababalikin bilang import nila at para sa pagdepensa ng kanilang corona sa dalawang mga susunod na import-laden conference. Sa ngayon, hinahayaan muna nila itong si Jamie Malonzo na patuloy na mag-explore sa Japan B-League kung merong kukuha sa kanya na ibang koponan doon na wala pang Asian Quota import, at kung wala nga daw kukuha dito ay saka daw ipopropose ng TNT Tropang 5G sa Barangay Ginebra San Miguel ang isang one-on-one trade para sa PBA playing rights nitong si Jamie Malonzo. At doon nga yung sinasabing gagawan ng paraan na maareglo ang kanyang 3-year ban sa PBA. At ang ipapalit naman ng TNT Tropang 5G ay PBA playing rights din naman ng dati nilang player na si Bobby Ray Parks Jr. Kung tutuusin, matagal nang gusto talagang i-trade ng TNT Tropang 5G ang PBA playing rights nitong si Bobby Ray Parks Jr. sa ibang mga PBA teams. Kasama na nga rin doon ang Barangay Ginebra San Miguel, pero nagdadalawang isip ang lahat ng inaalok nila dahil walang kasiguraduhan kung magbabalik na nga ba talaga sa PBA itong si Bobby Ray Parks Jr. Dapat nga daw last season ay babalik na ito sa PBA, at doon pa nga lang sana ay gagawa na ng paraan ng TNT Tropang 5G
para may release ang kanyang PBA playing rights via trade papunta sa ibang koponan. Pero dahil binigyan na naman siya ng panibagong kontrata kanyang koponan na Osaka Evesa sa Japan B-League na masasabing lucrative at mahihirapan talagang tanggihan nitong si Bobby Ray Parks Jr. 1 year lamang yun, kaya ibig sabihin kung hindi aabot ng playoffs ang kanyang koponan, tinataya na sa May 2026 o sa last week ng May 2026 ay pwede nang makipagnegosasyon itong si Bobby Ray Parks Jr. sakaling matuloy ang one-on-one trade sa Barangay Ginebra San Miguel kapalit ng PBA playing rights ni Jamie Malonzo. At kung ganun nga ang mangyayari na talagang last season na ni Bobby Ray Parks Jr. sa Osaka Evesa at ganun din sa buong Japan B-League at desidido na talaga itong bumalik sa PBA kahit na offeran pa ulit siya ng kanyang koponan ay makakahabol pa siya sa 50th season Governor's Cup na posibleng mangyari sa August 2026. At alam naman natin na kapag ka Governor's Cup ang conference ay nangingibabaw dyan ang Barangay Ginebra San Miguel dahil sa kanilang resident import na si Justin Brownlee na isa naman sa mga matalik na kaibigan nitong si Bobby Ray Parks Jr. at sinasabing isa sa mga humihikayat nga dito para magbalik na nga ito sa PBA at magpa-trade papunta sa Barangay Ginebra San Miguel. At dahil halos pareho ng laruan si Jamie Malonzo at itong si Bobby Ray Parks Jr., yun nga lang masasabing mas nakalalamang pagdating sa depensa itong si Bobby Ray Parks Jr. ay masasabing panalo na naman ang Barangay Ginebra San Miguel dito sa ipopropose na trade ng TNT Tropang 5G dahil kung hihintayin pa nga nila na matapos yung 3-year ban ni Jamie Malonzo ay talagang matagal pa nilang hihintayin yun imbes na dito sa iaalok sa kanila na 1 year na lamang ang hihintayin para sa PBA playing rights nitong si Bobby Ray Parks Jr. Dahil kilalang malapit sa isa't isa, PBA chairman at TNT Tropang 5G Team Governor Ricky Vargas sa Team Governor ng Barangay Ginebra San Miguel at SMC Sports Director na si Al Francis Chua ay masasabing hindi na mahihirapan ang bawat partido na makipagnegosasyon para sa nasabing propose one-on-one trade ng rights nila Bobby Ray Parks Jr. at Jamie Malonzo. Parang di na welcome din si Jamie Malonzo sa Barangay Ginebra San Miguel dahil nang malaman at hingan ng pahayag si SMC Sports Director Al Francis Chua tungkol sa nangyari nga kay Jamie Malonzo sa Japan B-League na na-terminate ang kanyang kontrata ay kung gusto daw nitong bumalik sa Barangay Ginebra San Miguel ay o-offeran daw ito ng 50,000 a month na para bang pang-insulto at parang diretsahang sinasabi na hindi na siya welcome sa Barangay Ginebra San Miguel. Kaya kahit siguro na maareglo ni PBA Chairman Ricky Vargas yung pagbabalik ni Jamie Malonzo sa PBA at mapaiksi yung 3-year ban o kaya totally mawala na yun, ay mukhang papayag din naman agad-agad si SMC Sports Director Al Francis Chua na ibigay na lamang yung PBA playing rights ni Jamie Malonzo kapalit ng PBA playing rights din ni Bobby Ray Parks Jr. na halos sigurado na ang pagbabalik sa PBA oras na matapos na ang kanyang kontrata sa Osaka Evesa sa Japan B-League Division 1. Anong opinion mo dito sa pinopropose na trade ng TNT Tropang 5G sa Barangay Ginebra San Miguel kung saan involved ang PBA playing rights nitong si Jamie Malonzo na sinasabing aaregluhin kapag pumayag na ang Barangay Ginebra San Miguel sa nasabing trade? Tuluyan kaya itong maaareglo ni PBA Chairman Ricky Vargas sakaling mapunta na nga ito sa kanilang kupunan na TNT Tropang 5G para agad-agad itong mapakinabangan, lalo na nga't pagdating sa import laden conference ay may height disadvantage ang TNT Tropang 5G dahil muli nilang ipaparada si Ronde Hollis Jefferson na kanilang resident import kahit na Commissioner's Cup na o unlimited height na ulit ang mga imports pwedeng kuhanin. Tatanggapin kaya ng Barangay Ginebra San Miguel ang ialok nilang trade kapalit ni Bobby Ray Parks Jr. na sinasabing tatapusin na lamang ang ongoing season o yung kanyang last season sa Osaka Evesa sa Japan B-League at magbabalik na nga sa PBA
At sinasabing ang gusto talaga nitong paglaruan ay ang Barangay Ginebra San Miguel dahil na rin sa panghihikayat ng kanyang matalik na kaibigan na si Justin Brownlee. Posible kaya na matuloy na ang one-on-one trade na palitan lamang ng mga PBA playing rights ng dalawang players na ngayon ay parehong nasa Japan B-League. Ang isa may kontrata at patuloy na naglalaro habang ang isa ay naghahanap pa ng paglalaruan niyang koponan at kung wala ngang mahahanap ay magbabalik umano sa PBA at sasaluhin ng TNT Tropang 5G. Lahat ng mga yan, huwag mong kalimutan na mag-comment at mag-suggest para malaman ang opinion mo. BTS, ito na po ang ating bagong channel, ang Basketball Talk Studio Express. Sana po ay suportahan nyo muli itong ating bagong channel kagaya ng pagsuporta nyo sa ating dating channel na Basketball Talk Studio. Sana po ay mag-subscribe ulit kayo dito sa ating bagong channel para sa mga bagong balita tungkol sa basketball dito sa Pilipinas na dapat nyong malaman. Huwag nyo rin pong kakalimutan na mag-like, comment kung meron kayong gustong sabihin tungkol sa ating video. At muli po, mag-subscribe at pakihit na rin po yung bell button para updated kayo sa lahat ng balita tungkol sa basketball dito sa Pilipinas. Maraming salamat po at mabuhay kayong lahat. And God bless!